Gaano nga ba kahalaga ang sining or arts sa buhay ng isang tao? Kaya gaano nga ba talaga kahalaga ang arts sa isang bansa? Pag-usapan natin yan. Tamang pagkakataon upang ng ating kasaysayan. Sa bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Hi mga kakwentuhan! Kamusta? Nandito na naman tayo. Kamusta, Chin? Kamusta ang araw mo? I'm good. Eto nga, formal na formal. Galing kasi ako sa binyag. At ako naman lamig na lamig. Mayroon tong kwento yung outfit natin ngayon. Mamaya i-share natin sa kanila. Gagawan mo ng kwento. Alam ko yan. On the spot. Hindi, may kwento to. May ano to. Sasabi nga natin sa bawat kwento may kwentas. So, Okay. yung mga outfit mo namin ngayon, may kwento ito. So, ikukwento namin mamaya kung bakit ito yung mga outfit namin. So, February, marami tayong mga celebrations Yes. na gagawin at isa-celebrate. Happy Feb-Ibig month! Sana all ka na lang ulit sa ibang mga kaibigan natin dahil we are celebrating Hearts Month. No? Yes. Ano And ba mga sineselebrate natin? ang daming ganap ngayong February. Nandyan yung World Radio Day na naging abala rin ang Provincial Information Office dyan. And nung nakaraan, meron ding World Cancer Day. Yes. So, awareness about cancer. And syempre, nandyan ang World Scout Day para sa mga Boy Scouts and Girl Scouts natin dyan. And of course, sa lahat mo ng mga nakikinig, mga nanonood sa ating mga avid viewers and supporters listeners, natin, yes. maraming salamat po sa patuloy niyo na suporta sa amin. At syempre, sa ating platform, ang ating Spotify, kwento natin, patuloy niyo pong sundan yan. At ang ating Provincial Information Office, ang ating mga official social media platforms, ay patuloy po na nagbibigay sa inyo ng mga relevant, accurate, at higit sa lahat ay mga napapanahong mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Oo. Ang dami-daming nagaganap sa February, pero isa sa mga highlight ng ating February ay ito talagang National Arts Month. A month-long celebration ng pagbibigay pugay sa mga artista ng bayan. Yes, that's right. Kaya sinabi natin kanina, we're not just celebrating the Hearts Month. We are also celebrating Arts Month. Yes, diba? it rhymes. At syempre, ang provincial government under the inspiring leadership of our beloved Governor Dennis Socrates ay very supportive in celebrating this month-long celebration. Jam-pack ang mga Yes, activities ngayong February, di ba? February, no? At halina't makisining, isang makulay na selebrasyon ang gaganapin sa province of Palawan through the effort ng ating provincial government. Of course, batiin natin ang ating program manager ng Culture and Arts Development Program. One of my favorite persons. Totoo. In the provincial capital. Naku, kung wala tong tao na to, medyo mapusyaw ang Kapitolyo. Isa ito sa mga nagbibigay kulay sa Kapitolyo. And of course, thank you very much to our beloved Sir Sammy Magbanwa. Sir Sam, hi. Sir Sam, maraming salamat. And gaya na sinabi natin, pag-usapan nga natin, gaano nga ba kahalaga ang sining or art sa buhay ng isang tao. As an artist, I consider myself as an artist. No? If you don't mind, kung hindi niyo po natatanong, ako po ay isang performing artist. When I was in college, isa yun sa mga talagang naging bread and butter ko nung nag-aaral ako. Ako po ay university scholar when I was in college. Kumbaga, ginamit ko ang pagsasayaw o pagiging performing artist ko para makapagtapos ng pag-aaral sa aking beloved alma mater, ang Palawan State University. Nagawa mo na what you love to do at the same time, scholar ka pa. Kailangan. Sarap. Sarap. Kailangan, Ay, kaya naman hello rin sa mga kapwa mo mananayaw dyan, di ba? Na malaking bahagi ng ating sining. Kasi when we say sining, it's an umbrella term. Na hindi lang sining. Kasi before, parang ang ibang mga kabataan, maisip nila pag sining visual lang. Yes, visual arts. Oo. Pero hindi po. Maraming Maraming form. ng Like art. yan nga, sa pagsasayaw, sa paggawa ng tula, Yes, literary arts. fotografiya, Yes, that's and right. even yung filmmaking, rin yan. Media Kasama arts. yan. Media Correct. arts, yan. Digital arts. Digital So, arts, mga no? ganyan. Kumbaga, marami tayong pwedeng
kumbaga maraming mga forma ang sining na kung saan ay bawat kabataan, bawat individual ay may kanya-kanyang talento no? Pagdating sa larangan ng pagpapakitang gilas ng kanilang mga talento sa sining at kultura. So, ang pag-usapan natin yung sining, kaya sinasabi natin, ngayong Pebrero, we are celebrating the 2024 National Arts Month. By the way, Arts sorry ipa-flex ko lang, I consider myself an artist. Oo naman. Kasi, ang partner ko pala sa Chini ay writer din. Writers. In terms of literature naman, artist din ako. Kasi way back in college, nagsusulat ako ng mga tula. Wow! In Filipino. Kasampulan tayo ni Yes, one of these days kasi before pa nauso yung spoken poetry sa social media, kami noon sa UP Baguio, doon sa Baguio, nagpa-perform kami ng oral interpretation sa mga cafes, ganun. Yung may writers group ako na binabasa namin yung mga gawa naming tula. And even yung mga gawang tula ng ibang mga writers, binabasa namin through the oral interpretation siya. Pero sa term ngayon ng mga kabataan, spoken poetry, spoken word, ganon. Talagang, kaya sinabi natin, no, binabanggit natin na iba yung epekto ng sining at kultura sa buhay ng isang tao. Ako talaga, aminado ako na malaki yung impact niya. No? Kumbaga, kasi ngayon, yung status ko, if you don't mind also, isa rin po ako sa tagapagtaguyod ng katutubong sayaw ng Pilipinas or the Philippine Folk Dance Society. So, isa tayo sa mga mako-consider natin as parang cultural servant. Kumbaga-alagad tayo ng sining na patuloy na pinayayabong, pinananatili at higit sa lahat pinagayaman pa ang mayaman at sining ng kultura ng ating bayan sa pamamagitan ng mga sayaw. Yung mga sayaw na to ay yung mga sayaw, mga katutubong sayaw natin most especially, ay kumbaga pinag-aralan, pinag-isipan, dinokumento ng ating mga national artists. Mamaya, part ng ating segment ay magbibigay tayo ng mga favorite nating mga national artists. Dito mga national artists natin na to ay talagang ibinigay nila yung buhay nila no? sa kanilang talento, ibinuhos nila yung lakas at buhay nila sa pamamagitan ng pag-create, pag-organize, at paglilimbag at higit sa lahat yung contribution nila sa Philippine arts ay napakalaki. Kung kaya kinilala talaga sila at binigyan ng parangal bilang national artist. So itong mga kontribusyon ng ating mga national artists ay hanggang sa ngayon ay ipinagpapatuloy, di ba? Pinagpapatuloy natin at marami tayong mga cultural servant din na pinagpapatuloy yung mga larangan na pili nila sa pagpapalago ng sining at kultura. Maganda yan, no, nado-document yung mga ganyan. Kasi napakayaman talaga and diverse itong ating sining at kultura. Yes. So parang naka-intertwine na yan sining and kultura. And napakaganda nga kasi ang sining, it reflects yung society, kung ano nangyayari sa society, ano ang culture, That's ano ang right. way of life, and on a personal level naman. Yung sining, for me, kasi I write, parang, it's the expression of my soul. Yeah. Totoo, kasi Ganon din sa bayan. Ganon din sa Expression bayan. ng soul ng bayan. Tsaka ikaw ba, kapag nagsusulat ka, di ba parang na pag nagsusulat ka ng mga tula, ng mga maikling kwento, short stories, kumbaga, gigil ka, kumbaga, iba yung epekto nun sa'yo. Ganun din. Nandun ang passion. Ganun yung passion. Tsaka makikita yon sa output na ginawa mo. Ganun din sa akin, no? Sa performing arts, sa pagsasayaw. Every time na sumasayaw ako, at every time na nagtuturo ako, kasi ngayon, I'm into teaching na. Wow. I'm into teaching different traditional and folk dances. So, nakikita natin kung paano natin ipinaaabot yung nilalaman ng puso natin, yung passion natin sa larangan na meron tayo. So, every time every time I dance, I feel, no? I feel relaxed, no? I feel loved kasi nakikita ko na sa bawat pag-inda ko
nandoon yung puso. Oo, iba yung sense of fulfillment din eh. Pag na-express mo yung sarili mo sa medium o sa form na komportable ka. Sa katulad mo, ikaw sa pagsasayaw, ako naman sa pagsusulat. And yung iba naman sa pagkanta. Yes. At meron din sa pag-draw or Yes, pag-paint. oo. So yung dad ko pala, by the way, is an artist too, Visual nagpe-paint artist. siya. So, yun, na-express natin yung sarili natin. And hindi lang na-express, pinagbubuhusan ng husay at talento. Kaya yan nga yung actually yung etymology ng word na art eh. Art came from the word, from the Latin word ars. Wow. Itong ars, it means skill or craft. So, yung talent at... Iba mag-research ang partner ko. Ibinuhos ang lakas. Oo. Mahilig talaga ako Galing sa mga etymology. Came from the root word or Latin word? Ars. Ars. A-R-S. A-R-S. I feel so blessed ha. Kasi every time may mga events sa Capitol, talagang laban, pasiklaban, Yes. pagalingan. Pagdating sa sining ha. Oo. Kasi nandyan yung mga performers natin. And alam mo ba, natutuwa ako kasi si Gob, di ba? Ang galing Art. kumanta, Yes, that's naggigitara right. din. Alam niyo po, para po sa kabataran ninyong Oo. lahat, ang ating gobernador, Governor Dennis Socrates, ay isa ring artist. Correct. Grabe, grabe yung pagmamahal niya sa musika. Oo. At ito the singing governor. Correct. Nakakalighten ng Oo. mood talaga pag kumakanta si Gob, That's right. Dennis. Ilan yan? With guitar pa. Ilan sa mga favorite band niya ang Beatles. Oo, Yan ang Oo. sikat noon, Sikat yung noon. panahon nila. So, yan. Kaya, kumbaga, makikita natin yung ating governor, yung ating leader, kumbaga, yung kanyang Makasining din. Talagang yung pagmamahal niya, yung pagtangkilik niya sa sining at kultura ng isang lugar, isang bayan, ay nagre-reflect din sa kanya. Oo. Kumbaga, kaya siguro nakikita natin very relaxed, very Natural kumbaga lang sa natural kanya. ang mood lagi ni Gov Socrates, diba? Oo. Mayaman din ang kultura. Kumbaga, buhay na buhay ang sining sa Kapitolyo. Ibabahagi natin sa kanila yung schedule ng ating Arts Month celebration. Oo nga. Pero bago ang lahat, nung February 1 and 2, meron na tayo, nagsimula na yung mga activities Oo natin, nga. no? Grand opening May last grand opening Feb na 2, tayo, no? at may mga soft opening na tayo ng mga activities natin, no? At, pero bago yan, yung ating theme ng ating National Arts Month celebration for this year ay Ani ng Sining, Bayang Malikhain. Pag-usapan natin, ano nga ba yung theme na to? Ano nga ba yung nilalakbay ng theme na to? Yung Ani ng Sining kasi, kumbaga naniniwala kasi ang National Commission for Culture and the Arts, yan yung ahensya na nangunguna sa pagpapatupad, pagpapanatili at pagpapayabong ng mayamang kultura at sining ng bansang Pilipinas, ang NCCA, ay naniniwala sila, no, ang pag-aani ng sining ay pundasyon ng isang maunlad na bayan. So, naniniwala na ng pagiging makasining ay nagmumula sa iba't ibang, sa diverse na populasyon ng ating bansa. Kasi bata, matanda, di ba? Babae, lalaki, and even the LGBT community is part of the arts. Marami tayong maraming uri na, or binanggit natin kanina, maraming form ng arts. So, kumbaga, diverse yung tinatakbo ng ating team ngayon. Kumbaga, everyone is part of the cultural preservation when it comes to arts. And yung ani ng sining, ibig sabihin kasi we have a bountiful harvest na Yes, that's right. mula sa imahinasyon ng mga artist natin. And ito hindi lang tinitingnan as an individual artist, kundi as a collective. Yes. Yan ay mga ani ng ating sining, no? Yes, that's right. Yung buong sambayanan ang tinitingnan sa pagdating sa sining. Kasi nga it reflects yung society. It reveals the soul of a society. Sa pag-usapan natin, gaya na binabanggit natin, ang provincial capital, provincial government of Palawan, ay malaki din ang pagpapahalaga sa sining at kultura. By the way, ang Office of the Governor, through Governor Dennis Socrates, and of course, our program manager ng Culture and Arts Arts Development Program ng provincial government, ay talagang binibigyang pugay, binibigyang pansin at prioridad itong programang ito. I-share natin sa kanila kasi under the Culture and Arts Development Program, maraming component yan. So, yung meron
meron tayong kasama natin ng ating provincial capital choral, yung ating mga okay. singers. Yes, nandyan. Nandyan sila. Yung ating Palawan Dance Ensemble, nandyan din. Yung ating mga dancers, performers, Oo nga. kasama natin yan sila. Close natin yan. We are very close, no? And at the same time, yung ating mga acoustic band, yung mga instrumentalist Buti natin. na-mention mo yan sila, no? Oo, and yung ating capital band, no? Kumbaga sila yung nagbibigay kulay at Every time may activity, nandyan sila, di ba? Nandyan, napapanatili yung mayaman at makulay na culture ng Palawan. And yung ating mga visual artists, kasi ang ating provincial government, especially yung ating mga artists, local artists talaga, meron na silang meron na silang isang linya, kumbaga na-establish na yung kanilang group, no, or mga artist, collective artist association dito sa Palawan. Even nga dyan sa ating Palawan Heritage Center, may Yes. mga na-employ na tayo na talagang mga artist, mga local artists natin dito, and some of their work naka-display doon sa Palawan Heritage Center. Paborito ko ring pasyal-pasyalan Oo, yun. diba? Iba yung impact ng natin ng arts. Yan sila binabanggit natin kung kaya napapayabong natin itong mga group na ito or mga created, no, mga artist group natin in the provincial government. They are our employees. So, kumbaga, bahagi sila ng organisasyon natin, ng provincial government, kung saan ang pinakalayunin ng kanilang gawain or gampanin sa Kapitolyo ay ipagpatuloy yung mayaman na sining na kultura ng ating lalawigan, no, ng ating Palawan. So, kaya na binabanggit mo, every time na may mga bisita tayo, every time na may mga dignitaries tayo, mga personalities from international visitors or even local visitors sa the national government, pinapakita natin, sinashowcase natin kung anong meron tayo. So, kumbaga isa yon sa mga tinututukan ng provincial government. And we are very lucky kasi nandyan yung priority siya ng current administration. Sinusuportahan talaga. And speaking of which, no, yung restoration ng old governor's residence natin, plan din na gawin niyang museum. Ako. Yes. Museo Palaweño. Yes, Tama that's ba? right. Museo Palaweño. Palaweño. Last year, nagkaroon tayo ng inauguration dyan eh. Kumbaga, in-inaugurate natin yung old governor's residence. Kumbaga, nirestore natin yan. Naabutan mo ba yan? Kumbaga, naabutan mo ba yan? Oo, nadadaanan ko yan papunta sa cathedral. Oo, kasi yan talaga ang although nakita ko na rin yan siya noon, pero yung mga lately na medyo luma na siya. So, current administration through Governor Socrates ay nirestore itong old governor's residence. Kasi nga, gusto niya ring itaguyod yung sense of history ng mga Palaweño, right, diba? no? Napakaganda nun. So, balikan muna namin yung yung schedule ng ating National Arts Month celebration. So, nakamalahati na tayo sa celebration ng Arts Month. But wait, there's more. Marami pa tayong i-share ng mga activities related sa ating National Arts Month dito sa provincial government. And of course, nung mga previous weeks natin, nag-opening tayo and meron tayong weekly concert at the park dyan sa Don Vicente Park. Punta po kayo. We still have time para maipakita at maipamalas yung mga premium Palaweño talents natin dyan. Every Friday and Saturdays, 7 p.m. at Don Vicente Park. At thank you very much din pala nakaraan kasi nasa Brooks Point kami. And For Sikatugyaw ba yan? For Sikatugyaw Arts Festival. Thank you very much for accepting our invitation, no, in partnering with you, local government unit headed by Brooks Point Mayor Cesario Benedito Jr. And we would like also to thank Ma'am Faith Malacao, our information officer from Brooks Point, na talagang tinulungan tayo, no, to make this event possible. Kasi nag-conduct tayo ng workshop dyan sa mga students. So yung ating mga binabanggit natin ng mga artists, no, from Capitol, yung ating mga employees sa Palawan Performing Group or Capitol for Performing Groups ay nag-facilitate ng workshop dyan. So meron tayong musical workshop,
instruments, and dance workshop. O, talaga palang ang mga taga Brooks Point ay nakisining. Yes, diba? oo. Maganda yan. Actually, before, when I was in college, naging rin ako, parang fellow sa isang NCCA workshop. So, through that, na-enhance talaga yung ano mo sa sining, galing mo sa sining. Yes, that's so, salamat sa ating NCCA. And syempre, yung mga katulad ng ginawa nyo, yung mga workshop na yan, ma-enhance pa yung marami nating kababayan pagdating sa sining. At saka di ba, dinagdag ko lang din sa mga senior high school and even sa mga subjects natin, meron tayong mga arts. Oo, sa and, MAPE. Oo, MAPE. May mga deadlines tayo ng mga arts, yan. So, part yun. Nakakatulong yun. And yun nga, yung mga senior high school natin ngayon, may mga tracks sila na tinatawag. So, arts and design, and yung humanities, arts, something. So, part yun ng kanilang curriculum. So, kumbaga, nakikita natin yung big picture na the current government system natin, the Department of Education and other sectors natin ng gobyerno, ay pinahahalagahan yung arts and culture ng ating bayan. Diba? Which tama naman. It's imperative na pahalagahan natin ang sining. Yes. Dahil yan nga ang nagbibigay kulay and somehow nakakatulong siya sa pagkakaisa ng mga Pilipino and mga Palawenyo sa context naman natin dito sa Palawan. Iba kasi pag may mga arts festival kumbaga iba yung impact na binibigay niya sa buhay natin. Na ibibida ang husay at talento ng mga Pinoy. So mabuhay po ang mga alagad ng sining sa iba't ibang larangan at uri ng sining sa ating bayan. And alam mo, ang mga artist katulad ni Gov, may mga nag-impluwensya rin na artist, syempre. Tulad natin, mga kinukonsider natin sarili nating artist. Yeah, meron mga influences din tayo. And ako, doon tayo na-hook. Correct. Diba? So ako, ang favorite national artist ko for literature, si Rio Alma. Wow. Yan, may book ako niyan. Si Rio Alma, ano niya yan? Pen name niya yan. Ang name niya talaga, Almario Virgilio. So, na-encounter ko siya sa UP Baguio and yun nga, meron siyang meron siyang pa-comment. Kay Chini, ikaw ang pag-asa para ako magmulto. Yan. So, nakakakilig naman yun. Prepare yung partner ko. Prepare. Masyadong ginagalingan ng partner ko talaga. Ikaw, sino ang favorite national artist mo? Wala akong baon, pero may favorite artist is Ramon Ubusan, the national artist for dance. No? Kasi gumraduate ako ng college na kumbaga naka-anchored yung mga dances and traditional dances namin sa mga research dances niya and mga documented dances niya. So kaya yung mga pinapagpapatuloy namin ng mga sayaw ngayon ay galing yun kay Kuya Ramon. At saka yung itong Ramon Ubusan, folkloric foundation, ay nagtayo na rin siya ng isang foundation na hanggang sa ngayon ay nag-i-exist pa. So, nagbunga na to kumbaga, nagsanga-sanga na to, gumawa ng mga subgroups. So, hanggang sa ngayon ay kumalat na, kumbaga, infectious na yung naging effect ni Kuya Mon sa nation building at higit sa lahat sa ibang mga dance organizations when it comes to promoting folk and traditional dances of the Philippines. Kasi kung hindi yan mapepreserba at hindi rin mapapromote, mamamatay yan. So napakagaling ng ginagawa ninyo. And ma-share ko lang din sa mga visual artist naman dyan, ang paborito naman namin ni Daddy, influence ng Daddy ko dahil nagpe-paint siya, si national artist din, si Ang Kyokok. So ito yung sample na gawa niya. More on cubism, yung kanyang genre. So may makikita tayong mga geometric shapes sa gawa niya. Like this one. Yan. So, ang ganda. So, influence din ng dad ko yan sa pagpe-paint niya. Idol niya yan si Ang Kyokok, national artist. So, halina't makisining sa ating mga kaibigan, kababayan, at syempre sa buong sambayanan. Halina't makisining. Ano muna yung hashtag natin? Ikaw na. Ikaw na. Ikaw magaling dyan. Ikaw na. Okay. Ang hashtag ko, sining at puso. Ayan. Gusto ko yan. Susupport ko yan. Sining at puso. Kasi ang sining nasa puso natin. Okay. So, your hashtag?
Pass mo lang. Hindi, sining at galing. Oh, yes. Pero anyway, again, February is Philippine National Arts Month. Ani ng sining, bayang malikhain. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapatupad at higit sa lahat, magtataguyod ng mayaman at makulay na sining ng ating bayan. Ang makasining na buwan sa inyong lahat. So again, maraming salamat dahil sa bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan.